Kamusta po mga katambay? Si Kamanong pong muli sa Tambayang Makabayan. Ito po, may kukomentuhan po tayo. Isang issue po na talagang dito na lang umiikot ang administrasyon po natin ngayon sa mga Duterte, Kibuloy at South China Sea. Pero bago po natin na umpisahan po at komentuhan, nagpapasalamat po muli si Kamanong po sa nakakagusto po ng ating napakaliit na channel sa YouTube, TikTok, ang Tambayang Makabayan. Maraming salamat po mga katambay. Ito po, nagsalita po ang presidential daughter, sister, ang kapatid po ng presidente. Nagsalita po. Tinawag po mga OA po, mga walang kakwenta-kwenta, walang kwentang mga batikos sa mga Duterte na pawang hindi totoo. Mga OA kayo, lahat po. Sinabihan po. Pati po ang social media, yung mga panatiko po na sinasabi nila mga nakakatanggap ng mga, na therapy o GCash ng mga vlogger. Gini-GCash sila para lang mabulag sa katotohanan. Mismong ito, kapatid ng presidente. Mas paniniwalaan po ni Kamanong ang kapatid ng presidente kisa sa mga vlogger at mga media na nababayaran di umano. Dahil ito mismo kadugo. Dapat ito ang una magtatanggol sa pamahalaang Marcos dahil ito po'y kadugo. Pero mismong siya, hindi bulag sa katotohanan. Mga OA daw po kayo. Mga nagtatanggol po at bumabatikos at pinababagsak ang mabuting ginawa ng Pangulong Duterte sa ating bansa. Ito po, painggan po natin para sa mga walang kakwenta-kwenta po na sinasabing OA ni Senadora Amy Marcos. Tinawag na overacting o OA ni Senator Amy Marcos ang mga kritiko ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa umano'y pagkakaroon nito ng kasunduan sa China. Ayon kay Senator Amy Marcos na siyang chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations, praktikal lamang ang nasabing agreement ng dating Pangulo dahil hiniling lamang nito sa Beijing na payagan ang mga Pilipinong sundalo na mag-deliver ng tubig at pagkain sa BRP Sierra Madre. Sa isang panayam, sinabi ng presidential sister na masyado anyang exaggerated ang mga nambabatiko sa dating Pangulo na nagsasabing layo ng kasunduan na ipaubaya na sa China ang Ayungin Show. Ayan. Narinig niyo po ang presidential sister, di ba? Mga OA kayo. Mga hindi natin malaman kung siyempre, sabi nga na iba, dahil nga nababayaran ng mga vlogger, mga media, di umano. Kaya hindi titigil kakabatikos po yan sa Duterte. Dahil ang kapalpakan po di umano ng administrasyon ngayon na walang nagagawa sa problema ng bayan, number one, ang ekonomiya natin lugmok at sinasabing napakarami mag-iimbest sa atin. Hanggang ngayon, wala. Ang kahirapan, halos sa inflation ng trabaho sa ating bansa ay napakalaki ng walang trabaho. Mga Pilipino nagiging tambay. At ang kahirapan sa nagmamahalang bilihin, lahat. Kuryente, tubig, internet, pagkain, gasolina, at marami pang iba. At halos mga Pilipino hindi na kumakain ng 3 beses ang araw ngayon dahil na dumidiskarte nila sa mahal ng bilihin. Ganun po. Tapos ang issue lang na ginagawa po, umiikot po ang mundo natin, pang araw-araw, lumilipas ang araw, buwan, taon. Ang issue lang po na tinututukan ng mambabatas, ng presidente, South China Sea, mga Duterte at Chacha at PI. Doon lang po ang mga solusyon ng gobyerno natin ngayon. Sa lahat ng problema, solusyon, South China Sea o tinatawag ng West Philippine Sea. Ayan, mismo ang Senadora Amy Marcos na nagsabi na tama lang ang ginawa. Tama at hindi mali ang ginawa ni dating Pangulong Duterte na humiling, kinausap at nakiusap na suportahan at hatidan natin yung ating mga kasundaluhan na nahandun sa Ayungin o yung tinatawag na isang bahura natin doon na sinadsara natin ng barko noong panahon ni Pangulong Erap yata sinadsad yun. At ngayon lumang-lumat, bulok na. Pero may mga sundalo tayo ron. At kung hindi natin nahatira ng supply yung mga yon at ginigipit nga noong mga panahon na yon dahil agresibo ang China,
kung hindi kaibigan ni Pangulong Duterte ng mga panahon na yun at hindi niya kinaibiganan ng China, baka namatay yung mga sundalo natin doon na nagbabantay po ron, di ba? Dahil walang magiging supply, di ba? Dahil sa galing ng presidente, sa talino ni dating Pangulong Duterte, nagawa niya na solusyon na hindi tayo gipitin ng China dahil ng mga panahon na yon para lang mapalis mo ang China. Alam naman natin, hindi naman tayo bobo. Para lang mapalis mo yan, gagamitan mo rin sila ng lakas. Kamukha nung ginagawa ng China. Ginagamitan tayo ng magagandang barko, malalaking barko na may water canyon. Samantalang barko natin, karamihan luma na, maliliit pa. Di ba? Na walang kakayahan sa barko ng mga makabagong barko ng China na develop, kompleto. Dahil ang problema kasi nasa atin Nasa atin din ang problema dahil naging kurap ang ating bansa. Ang budget natin taon-taon napupunta lang di umano sa mga extraordinary na mambabatas. Imbis na taon-taon nakapagpuproduce tayo ng pandigma, pang-depensa, pang-bantay dagat natin, number one, mga barkong makabago. Hindi Ang nangyayari po sa atin, korupsyon. Nakita naman natin kung ano nangyari. Nabunyag po di ba? Nabunyag yung mga korupsyon nilang napakatatagal ng ginawa, di ba? Sa Kamara, sa Senado, na talagang halos kalahati ng pera ng Pilipinas, di umano, napupunta sa korupsyon, na ibubulsa po ng mga mambabatas natin, mga politiko ng buong Pilipinas. Di ba? Nakakahiya. Nakakalungkot po. Tapos isisisi natin sa presidenteng matino na ang problema natin sa bansa ngayon ay nakipangulong Duterte, dating Pangulo, na naging mapayapa sa panahon niya. Hindi naging agresibo ang China. Samantala ngayon, agresibo dahil matapang ang Pangulo natin at gusto pang makipagyera. Pero humihingi lang ng pledge na donasyon para yung mga agamitan natin madagdagan at madevelop. Di ba? Itapang-tapang pero nanghihingi ka na abuloy sa mga bansa na kakaawaan ka. Di ba? Dapat nun ayusin mo. Kung talagang gusto mong dumami ang asset mo, tutukan mo korupsyon sa Senado at Kamara na gumagawa ng budget taon-taon ng Pilipinas. Di ba? Nandun ang pera Di ba? Yung mga extra confidential nyo, di ba? Yung kilalaki yung travel fund, di umano. Tapos yung kung ano-ano pa mga extraordinary na wala naman sa batas, wala sa budget. Di ba? Napakalalaki. Confidential fund pa lang. Bilyon-bilyon na. Ilang barko na mabibili noon taon-taon. Di ba mga tambay? Kaya wala bistado na sila Nabisto na po sila ni Sasot Rogandos at ng SMNI na pilit nilang pinasasara dahil nabisto ang kanilang kabulukan kung paano sila, magkamal ng pera ng taong bayan taon-taon, di ba? Kaya nakakalungkot lang po. Pero dinadala nila yung issue kay Pangulong Duterte. Wala naman silang ma-issue korupsyon. Wala, nada. Dahil siya mismo, ino-open niya yung book niya Open the book. Sila ayaw Pero dito dinadala sa China na ang problema ng bansa ngayon, dinadaan din. Kasi hindi nila kayang solusyonan ang problema ng Pilipinas ngayon, mga katambay. Kaya, ang mga Pilipino dinadala sa problema sa China. Dahil ang problema ng Pilipinas, hindi nila kayang tutukan, hindi nila kayang resolbahin. Kaya, ang gagawin na lang, puro issue, inaapi, inaabuso tayo ng China sa karagatan. Pero yung malaking tao na daang milyon na nasa Pilipinas na nagugutom, at na hirap sa presyo ng bilihin, walang solusyon. Pero yung nasa dagat, doon tinututukan ng pamahalaan natin ngayon. At mismong si Senadora Amy Marcos, walang nakitang problema riyan. Matino at magaling ang diskarte ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ngayon, sa panahon ngayon, masama ang ginawa ni Pangulong Duterte. Mali. Wala pa silang napapatunayan. Ano ba napatunayan ng bagong Pilipinas magdadalawang taon na? Meron na ba silang napatunayan sa ating mga Pilipino? Yung 20 pesos nga na pangarap ng bigas naging pangarap Tapos paniniwalaan natin sila. Sa bigas pa nga lang, sumablay na. Isa lang yun. Di ba? Saka yung sinasabi nila di umano na maging world class pa ang Pilipinas. Paano magiging world class yan nag-ahamon ka ng giyera? Kailan naging world class ang bansa kung ang Pilipinas ang bansa may durog? Naging world class pa ba yan? Yung problema nga sa airport excuse me po
kung hindi mo pinasalo sa private sector, gaya ng San Miguel hindi mo nga nasusolusyonan ang problema ng airport natin. Di ba? Nahandyan lahat ng problema. Yan lang, hindi mo masolusyonan. Tapos Pilipinas pa ang, idadalhin mo sa giyera, mga katambay, di ba? Airport lang. Hindi mo masolusyonan. Laglag bala. Bukas maleta. Iniipe, sinusurot, dinadaga. Di mo ba? Nakawan. Hindi mo nga masolusyonan, samantalang yung dating presidente na sinasabi nyo na masamang presidente, isang salita lang sa airport. Nung panahon ni Pinoy, siya naupo. Pag nalaman ko pa na merong bala dyan na magiging issue ng airport, yung mismong bala ipapakain dun sa mismong custom na nakakuha o nakatuklas ng bala na yun. Siya mismo kakain nun. At lahat ng empleyado, magmula sa baba hanggang taas, papalitan. Ganong katindi. Ngayon, tahimik. Okay lang. Parang walang nangyayari. Laganap ang droga. Laganap ang krimen. Buhay na naman ang NPA. Di ba? Mga kabataan natin, nagra-riot na naman sa kalsada. Di ba? Kaya napakarami pa. Terorista pa. Buhay sila lahat ngayon. Mga drug lord. Buhay. Di ba? Kaya dito na lang ako sa inaapi na dating presidente Rodrigo Duterte. Okay na ako sa bagong Pilipinas. Kung ang lumang Pilipinas si Pangulong Duterte, ganun ang trabaho at ganun ang disiplina, doon na lang ako. Hindi na ako sasama sa bagong Pilipinas. Mga katambay. Yan lang po mga katambay. Ang komento ni Kamanong sa sinasabi ni Senadora Amy Marcos. Ano kaya ang masasabi ng mga vlogger ngayon na bayaran di umano? Paano nila tutuligsain ang kapatid ng presidente ngayon? Paano nila sisiraan kaya? Dahil mismo kapatid ng presidente, wala ang tiwala sa kanyang kapatid. Ang tiwala, kay Pangulong Duterte. Biruin mo yun. Kapatid mo na mismo, wala pang tiwala sa'yo. Di ba? Nakakalungkot lang. Yan lang po mga katambay. Ang komento ni Kamanong sa tinuran ni Senadora Amy Marcos. At muli po, lagi nag-iwan si Kamanong, mahalin natin bansa. Pero hindi natin dapat ilagay sa alanganin ng ating bansa. Dahil kung sinasabi natin mahal natin, pero giyera ang solusyon, no. Ang solusyon, pakipag-usap muna. Usap-usap lang. At syempre, tiis-tiis lang muna tayo. Tiis-tiis lang. May pag-asa pang makabangon ng ating bansa at magkaroon ng presidente na makabayan at may pusong makabansa. Paalam. Bye-bye.